Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos niyong panoorin itong aking vlog, makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin itong aking vlog ay pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo. Lagi kong sinasabi sa inyong mga kasamahan, kaibigan, at importante sa inyong mga kapwa-guro. At yung palaging request ni Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag niyo siyang i-skip, papanoorin niyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Siguro nagtataka kayo na bihira nang mag-vlog si Sir Bong. Pero hindi naman ibig sabihin na napabayaan ko na itong aking YouTube channel. Nagkataon lang po na na-assign si Sir Bong sa isang school na malaki. Actually nandito na ako ngayon sa Caloocan High School. Alam niyo itong nagkamot pa alam niyo itong Caloocan High School, ito yung premier school dito po sa Division of Caloocan. So napakalaking school po nito, malaking population, maraming guro. So maraming school programs, school activities, kaya hindi na masyadong nakapag-vlog si Sir Bong noong mga nakalipas na buwan. Pero ngayon sisikapin natin na maging consistent na yung aking vlog para kahit paano ay nakakatulong ako. Nakakatulong ba ako sa ating mga guro? Nakakatulong ako kahit paano sa mga query, sa mga concerns ng ating mga guro, particular sa public schools. Bago natin puntahan yung ating topic ay mag-update lang ako doon sa cash allowance na tatanggapin ng ating mga guro. At sure na ito na magsisimulang tanggapin ng ating mga guro ng August 29. Yung opening of classes natin, yan yung simula din ng pagbibigay ng cash allowance. At ang cash allowance ay siguradong 5,000 pesos. Hindi siya 7,500 at hindi rin siya 10,000 pesos. Pero sa pagkakaalam ko, magiging 10,000 na raw ito next year. Ito yung statement ni Senator Bong Revilla. Siya yata yung mag-aakda o may akda ng batas para itong cash allowance natin ay wala pala ako neto kasi ang cash allowance ay para lamang sa mga classroom teachers. Ang sabi, magiging 10,000 na raw yung cash allowance ng ating mga guro next year. Pero next year yan. Pero itong August 29, 5,000 lang yung tatanggapin ng ating mga guro. So bakit hindi ibigay ng maaga itong cash allowance para magamit na sana ng ating mga guro before opening classes? Kasi base dun sa nabubulol ako. Kasi base dun sa Kasi base dun sa guidelines, ibibigay ito ng simula ng opening of classes. Hindi ito maaring ibigay before the opening of classes. Anyway, ilang araw na lang at August 29 na, matatanggap na ng ating mga guro yung cash allowance na 5,000 pesos. Again, paalala sa ating mga guro, tama yung inyong mga principal na bukas, Tuesday, August 22, kasi ngayon ay holiday, required nang mag-report yung ating mga guro. Huwag kayong magagalit. Talagang meron yung legal basis na dapat week before the opening of classes ay nagpupunta na kung ayaw yung nagre-report. Kung ayaw yung term na nagre-report na kayo, basta required na yung mga guro natin na pumunta ng school kasi napakarami yung gagawin in preparation for the opening of classes. Kaya kayo pinapapunta ng week before the opening of classes. So bukas Tuesday, inaasahan natin yung mga guro natin ay pupunta na ng school. Maliwanag ba yan sa mga guro natin? Alam nyo, dun sa vlog ko na sinabi ko itong August 22 ay dapat pumunta na ng school yung ating mga guro. Ang sabi dun ng isang nag-comment sa akin, hindi ko alam kung guro siya, ang sabi, mag-isa na lang daw akong pumunta ng August 22. Alam nyo, dear teachers, opening of classes na August 29, ilang araw na lang ang ating paghahanda para sa pagbubukas ng klase. Kinakailangan yung inyong presence para sa maraming gawain.
kinakailangan yung inyong presence sa inyong mga paaralan. Sana naiintindihan nyo yung mga principals nyo, no? Sana naiintindihan nyo si Sir Bong. So, maliwanag ba ito? So, puntahan na natin yung topic natin ngayon, no? Tungkol sa Merit Selection Plan o yung MSP. Alam nyo, parang 3 months ago ay inimplement na, no? O, tama ba ako? 3 months ago ay, correct me if I'm wrong, na-implement na itong Merit Selection Plan. Ngayon, tinatanong ng mga guro natin, Sir Bong, iba na po ba yung mga qualifications? Iba na po ba yung mga criteria ng bawat teaching positions? Like yung Teacher 1, Teacher 2, Teacher 3, Master Teacher positions, Head Teacher positions, at maging yung mga School Head positions. Alam nyo by now, ang meron palang implementing rules and regulation ay yung Teacher 1. Kaya yung mga applicants natin ng Teacher 1, ang in-apply na criteria o requirements ay yun ng implementing rules and regulation ng MSP. Teacher 1 pa lang ang merong IRR. Ito yung pagkakaunawa ni Sir Bong. Pero doon sa mga aspiring for Teacher 2, Teacher 3, so and so forth, maging yung master teachers natin, head teacher positions, even nga yung mga school head positions, ay hindi pa nababago yung mga qualifications, hindi pa nababago yung mga criteria na pinipresent natin, sinasubmit natin para sa mga teaching positions na binabanggit ko. Kaya kung mag-apply kayo ng Teacher 2, Teacher 3, Master Teacher positions, Head Teacher positions, kung ano yung existing na ginagamit, kung ano yung existing na criteria, qualifications, yun pa rin ang ginagamit natin. Wala pa siyang ibang qualifications, wala pa siyang ibang criteria na ginagamit base doon sa merit selection plan, kasi wala pa naman siyang implementing rules and regulations para dito sa mga binabanggit kong teaching positions. Naintindihan ba, Sir Bong? Kaya wag mag-worry yung mga applicants natin, yung mga aspiring natin. Again, Teacher 2, Teacher 3, Master Teacher, Head Teachers, kung ano yung existing natin na qualification, criteria, yun pa rin ang ipiprepare nyo sa inyong mga portfolio. Naintindihan ba, Sir Bong?